Hi guys, good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga Kimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pagbubuking ni Paolo Avellino kay Kim Chiu. And syempre tungkol nga po sa pagpunta ni Kimi sa Binondo mga Kimpaw at pagpapafungsoy. So ano kaya ang pinapungsoy ni Chinita Princess? Alamin natin yan at pag-usapan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng ating subscribers at pag-usapan nga po ang kanilang mga opinion tungkol po sa mga previous update natin. So, narito po ang comment ni Miss Norma Dayag. Magandarang umaga po sa inyo and shout out. Sabi niya rito, truly Gandara. All of the GF of Paolo, Kimi is naiiba Gandara. Busy ako at the time, hindi pa nagre-retire, kaya di ko masubaybayan yung love affair nila ni LC, Casey at J9. And yet, di ko rin masubaybayan yung breakup nila ni LC and Casey. It's their team up with Kimi that I was able to have follow up with their start of friendship. But me, I was already a fan of Kimi since PBB days niya. Kasi no classes between Saturdays and Sundays. In fact, bumoto pa ako sa kanya. Then I retired in my profession. They start when I got stuck with their tandem. And now, they are not only tandem but married couple. How happy I am, Gandara, for them, to the extent that they are always included in my prayers. And hopefully, Lord, hear our prayer for KP. God bless us all, especially to KP. So with you, Gandara and family. Love them forever, Gandara. Ayan, maraming salamat naman sa komento ninyo, Miss Norma Dayag, at magandarang araw muli. And tungkol nga po sa relasyon nila Kim and Paolo Avellino, ay talagang pong alam nating lahat na nagsimula talaga sa friendship ang dalawa. Sa pa-jogging together. Yan yung mga getting to know stage nila mga kakimpaw. And they found out na parehas sila ng hilig mga kakimpaw. Actually si Paolo, parang nahiligan na lang din talaga ang mag-jogging because of Kim. Ando na talaga yung paano niya pagmamahal kay Kim, hindi talaga nawala yung pagka-crush niya dyan Si Kim lang talaga yung kinakailangan ma-develop yung feelings. Uy! Kaya yung papi na yan ay talaga naman nagpapasikat. Nagpapasikat. Nagpapapogi. Nagpapapogi points kay Kimi. Lahat ay gagawin. Mapansin lamang na kanyang sinisinta. Uy! Grabihan! Anyway, ngayong magjowa na si Kim and Paolo, dalangin na lang natin mga kakimpaw. Syempre, ang healthy relationship ng dalawa, na ipagkaloob na talaga ng Diyos, ang forever kay Kim and kay Paolo at the same time, di ba? Kanilang dalawa together. Happy ending, kumbaga. Syempre, di ba, mga pinagdaanan nila sa relationship, nawa ay natagpuan na talaga nila sa isa't isa kanilang hinahanap sa isang relasyon. Simple lang naman ang dalangin ni Kim mga kakimpaw yung may magmahal sa kanya ng totoo. Yung hindi po siya iiwan mga kakimpaw, yung mas mahal siya. Basta, yan na lang talaga kung tutuusin ang kulang kay Chinita Princess. Love life, happy relationship and family. Samantala, dumako naman tayo ngayon mga kakimpaw, dito nga po sa bagong inilabas na statement ng ABS-CBN. So, patungkol nga po ito sa pagkakabahagi po ng May Love Will Make You Disappear sa kinita po ng ABS-CBN na 6 billion mga kakimpaw. Isa nga po kasi ang May Love Will Make You Disappear na nakatulong sa kanila. Sabi nga dito, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko,
pero mismong kumpanya na ang nagsabi at nag-acknowledge na malaking ambag sa revenue ng ABS-CBN ay tagumpay ng movie ng Kim Pao na #My Love Will Make You Disappear. Congrats Kim Pao! Let's make the next movie a successful one. So ayan, di ba? Totoo naman talaga. Paano nga hindi po papalakpak ang ating tenga yan mga kakipi? Isa sina Kim and Paula Avellino talaga sa may malaking ambag. Kaya dapat alagaan po talaga ng ABS-CBN si Kim at Paula Avellino. Lakas maka A-list rating, di ba mga kakimpaw? Yan ang sinasabi nilang laos at hindi na po sikat. Kasama lang naman sa mga may malalaking ambag sa kanilang network, sa mother network. Nakakahiya sa mga basher, no? Laking supalpal niyan para po sa kanila, lalo na sa mga active na ibuli si Kim at Paula Avellino. O ayan, mother network na po ang nananampal sa inyo ng katotohanan. And hopefully mga kakimpaw, sa next movie ni Kim and Paula Avellino na A Perfect Marriage, masuportahan din po natin to mga kakimpaw at mahigitan pa ang naging kita po ng My Love Will Make You Disappear. I hope so mga kakimpaw. Sana kayanin po natin Pero syempre unahin po muna nating idalangin na makasama po sa official entry ng Metro Manila Film Festival ang A Perfect Marriage ng Kim Pao. Kasi hanggang September 30 na lamang po ang deadline yan. Well, mahaba-haba pa naman. May isang buwan pa naman tayo. And sinisimula naman na po ni Kim and Paolo ang shooting. So, kaya yan mga kakimpaw. Tapos, syempre, after that, ipagplanuhan na po natin ang public screenings, kung paano natin po-promote at magbe-behave during promotion. Yung hindi po kayang mag-promote mga kakimpaw, behave na lang. Yan yung kaya nating gawin para hindi masira ang movie ng Kimpaw. Diba? Laking bagay po nun. Anyway, dumako naman po tayo dito sa ganap ni Kim Chu sa Binondo. Mukhang nagpa-fungsoy na naman si Kimi sa kanyang suki mga kakimpaw, di ba? Parang dyan din po yung lagi niyang pinupuntahan mga kakimpaw pa nagpapa-fungsoy po siya. And halala ko yung may scam na naman daw si Kim. Sana yun ay nasupla na ni Chinita Princess daw mga kakimpaw. And ngayon kaya, may nakita na naman kayang bago kay Kimi? May nakita kayang bago sa future ni Chinita Princess? Kasama na kaya sa future na yun si Paula Avellino? Hoy! Teka. Hinay-hinay. Dun muna tayo sa negosyo. Nakikita na kaya ng Feng Shui Master ang pagsasama nilang dalawa ni Kim sa negosyo? Sana wala pong pagbabago, ganun pa din. Na very comfortable ang horse and dragon when it comes to business. Kung sa bagay, ang business, ganun din sa showbiz. Pero mas gusto natin negosyo mga kakimpaw para pag mag-settle down pa, negosyo na lang silang magjusawa. Ay, grabihan. Anyway, dumako naman tayo dito sa pangbubuking ni Paula Avellino kay Chinita Princess kung saan hindi daw po siya seloso mga kakimpaw. Si Kim daw po ang selosa. Uy, grabe. Paolo binuking, selosa si Kim Chu. Say ni Paolo, wala akong kaselo-selo sa katawan kung wala namang pagseselosa. Abay, teka, parang parinig na rin yun at the same time, ha? Wag kang mag-alala pa, wala kang pagseselosan. Dahil si Kim may stick to one at hindi niya talaga ugali ang umalikid sa lalaki. Talagang wala kang pagseselosan siya. Kasi si Kim matinong babae, kahit maraming po nagkakagusto dyan, maraming nanliligaw dyan, maraming may crush dyan, si Kim ay very loyal talaga yan. Sigurado kapag may nagparamdam,
busted agad, 'di ba? Sabi nga dito, muling binalikan ang naging usapan noon ng Kim Pao matapos umanong mabuking ni Paolo Avellino ang pagiging selosa ni Kim Chiu. Sa isang biro ang sagot, sinabi ni Paolo, wala akong kaselos-selos sa katawan. Kung wala namang pagseselosan, hindi naman kasi binibigyan ni Kim ng dahilan para magselos. Nako, sa true. Baka nga seloso talaga si Paolo, wala lang talagang binibigay na dahilan si Kim para magselos si Pao. Yung tipong kahit seloso siya, wala siyang mapagseselosan dahil sa napakatino ni Chinita Princess natin. Pero ako naniniwala ako na gustong bakuran niya ni Paolo si Kim, na may pagkaseloso din talaga yan siya, ayaw lang umamin. Ayaw aminin, pero halata sa mga kilos na konti na lang talagang literal na niyang babakuran si Kim, 'di ba? Anyway, hanggang dito lang po muna guys ang ating update this morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.